eto mga kababayan, isi-share ko lang po sa inyo. According kasi mga kababayan sa ating mga biik na walang puwet, mga kababayan, si Bato de la Rosa ay nasa Bukidnon ngayon nagtatago. Katulad kay Bantag na nasa Kalinga, protektado ng kanyang mga katribo, si Bato naman ay nagtatago sa Bukidnon. Katulad ng kanya kay Bantag, si Bato naman ay protektado ng Sara Army. Nako. Oo. Sino ba yan? Ano ba yung Sara Army? Kung naalala nyo po mga kababayan, itong Sara Army, ito yung mga retired, no? Na mga dating NPA, di ba? Tapos yung iba dyan, mga recruit nila, na ngayon ay nanirahan doon sa kabundukan sa Bukidnon, sa Malaybalay. At yun po ay mga gons ngayon ni Bato, na kung saan, actually ito, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no, na hindi po talaga si Bato basta-bastang mahuli. Kaya sa mga gusto pong maghuli kay Bato, lalong-lalo na ang taga-ICC at ang otoridad, buwis buhay po kayo dito. Ayan, Ma'am Bernadette Huhilia de Vera, Miguel of shoutout po at maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Pabuhay naman ng super sticker. Ayan, sa January. Ayan, mga kababayan, like po tayo. Mga kababayan, si Bato po, sinabi po ni Bato mismo, mga kababayan, na hindi po siya magpapahuli, no? At hindi po niya i-recognize or kilalanin ang warrant ng ICC kasi hindi po yan ang galing sa ating bansa, kasi galing po yan sa dayuhan na bansa. Sabi niya, hindi daw po niya kilalanin. So ngayon, mga kababayan, ay eto na nga. According ngayon sa source na nagbigay sa atin, na itong si Bato ay namataan sa Malaybalay, Bukidnon. Nako po. Ngayon mga kababayan, bakit mo alam, Ken? Kasi ganito yan. Ito, galing to sa source So may karapatan naman siguro ako na itago ko yung aking source. Ito mga kababayan, ganito siya. Bakit nalaman na nasa Malaybalay si Bato nagtago? Kasi ganito po mga kababayan. Yun po kasing village na kanyang tinataguan ay ano po yan, binibenta po kasi yan. Parang, alam mo yung Camela, parang Ayala Lands, parang Forbes. Ganyan kasi siya, mga kababayan. Kaya syempre, mga kababayan, sino bang hindi nakakakilala kay Bato? 'Di ba? Sino bang hindi Ma'am Amy Rose, hello po. Sino po bang hindi nakakakilala kay Bato? 'Di ba? Sino bang hindi nakakakilala kay Bato? So nakikilala po siya. Ngayon mga kababayan, yung mga staff po kasi nung tinitirhan niya, yung village na yan, syempre may mga security guards. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, hindi po maiwasan ni Bato na yung mga security guards na yan magsasalita. Hindi din po maiwasan ni Bato na yung mga caretaker sa naturang lugar na yan or village na yan, no, na magsabi. So nakakapag-chismis nga, 'di ba? Nasumbong nila. Ngunit mga kababayan, ito nga daw, according sa nakarating sa akin, no, hindi ko na sabihin kung sino yung source. 3 unit daw yang kinuha nila. 3 unit. Yung isang unit kay Bato, na minsan binibisita-bisita siya ng kaniyang mga kakilala. And the rest yung 2 unit para sa mga Sara Army. So 3 unit ang kanilang kinukuha. So mga kababayan, yung mga unit na yan, may nagmamay-ari po yung village na yan. Nasa kabundukan po siya. Kumbaga, yung village na yan, para siyang, alam nyo yung high-end village dun sa Baguio? Yung bago ka makarating doon, naka-helicopter ka. Mga kababayan, Ma'am Brenda Barton, hello po.
Di ba? Ma'am Rosario Dagasdas, hello po, at kay Sir Benji ng Sarisa Force. Ganun po yun mga kababayan. So ang nakarating po sa atin ngayon, ay iyan nga. Sa mga gustong maghuli kay Bato, mga kababayan, no, high-end subdivision po siya. High-end, para siyang, alam niyo yung kinasalan ni Heart at ni Cheese at yung kinasalan ni Anjo at ni Main Mendoza. Anjo at Aide. At ni Main Mendoza. Parang gano'n. Yung bahay ni Glenda. Oo, yung in-interview siya ni Karen Davila, yung bilyones, ang halaga 100 million. No, yung halaga nung 1 billion ba? O 100 million ba? 200 million? Yung halaga ng bahay nung sa Baguio, ganun siya, nasa bundok. Oo. Ngayon mga kababayan, kaya nga sabi ko, kung sakali po, ayan, Ma'am Brinda, ayun, Ma'am Brinda may dalawang baby dog doon. Ayun, umiiyak. Umiiyak kasi nakakulong. Marunong na kasi maglakad yung dalawang dog doon na inampon ko. So ngayon mga kababayan, ganun po ang nangyari. Ayon sa aking source, mahihirapan po ang Alaga 143. Ayan, Miguel Love shoutout. Mahihirapan po mga kababayan ang otoridad kung sakaling pumasok man, 'di ba? Ma'am Lynn Sudo, hello po. Kung sakaling pumasok man itong warrant of arrest ni Bato galing sa ICC, mahihirapan po talaga ang otoridad humuli sa kanya. Kasi bakit? Marami po siyang tinatawag nilang Sara Army na protektor. Pinuprotektahan po si Bato ng Sara Army. So sa mga gusto po na manghuli, sa mga gusto pong manghuli, mga kababayan, ay mahihirapan po talaga kayo. Kasi mismo sinabi po ni Bato yan, mga kababayan. Ito po, Bato, ayan, ayaw magpahuling buhay. Sinabi po ni Bato yan, mga kababayan. Actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit buhay yan eh? Kahit nag-ano kasama yung tao na yan, ako, after makainkwento ako, tapos may mapatay, pupunta ka ako ng simbahan. Hingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit nag-ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Ba't mo pinatay? Actually, lahat ng napatay ko, diba? Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po kayo natatanggap na invitation. Wala. Bring it Because on last daw. time we spoke to you, sabi niyo po, ay yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakunta sa opisina ko. Hindi na. Wala nang tumatawag. Letter, wala din. Ma'am Sel, Wala na pahilo rin. po. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nagkakalam. Kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapacilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanila ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro wala, tumahimik na sila. So, tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case Ma'am Bernadette, hello po. issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Diba? Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. Diba? Biglang nag-post ng litrato ngayong gabi si Senator Bato de la Rosa na ilang linggo nang walang paramdam sa Senado. Ang DILG, ninomonitor daw ang galaw ni Bato. Nasa frontline ng balitang yan, Mon Gualvez. Pasado alas 7 ngayong gabi nang biglang mag-post sa Facebook sa Senator Ronald Bato de la Rosa ng kanyang litrato habang may kalong na sanggol. Ang caption, "Happy to see you, may apo." Hindi malinaw kung kailan kinuha ang nasabing litrato. Pero may
mahigit isang buwan nang hindi nagpapakita sa Senado o maging sa publiko si Senator Bato. Kasunod Ay, Ma'am Selpa Glory, maraming salamat po Ma'am Selpa sa yung $50 super chat. Thank you so much. Naku, ang laki. Salamat po, Ma'am. Oh, eto. ito na mga impormasyong nakatakda ng ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng Crimes Against Humanity na parehong isinampang reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna nang nadala sa The Hague, Netherlands. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police sa administrasyon ng dating Pangulo. Pero kahit wala pang warrant, kumikilos na raw ang Interior Department. Patay. We just want to be steps ahead and we just want to make sure that we know where Senator De La Rosa is kasi he has not been seen in the Senate for some weeks now. Nauna nang sinabi ni Secretary John Vic Remulla na sa loob ng 3 linggo, natuntun nila ang 6 na lokasyong pinuntahan ng senador sa bansa. Pero matipid ng detalye ng DILG ukol dito. Sa mga bahay-bahay lang naman, I think he's been visiting friends, but he's also been moving around in different vehicles. So we're just trying to keep tabs on him. We don't want to speculate as to what his purpose is in these moves. Sa kabila ng ginagawang paghahanap kay Senator De La Rosa, binigyan din ng DILG na hindi naman tinuturing na pugante ang senador. Nirerespeto rin daw na ahensya ang paghingi nito ng tulong sa mga korte sa bansa. Sabi naman ng abogado niyang si Attorney Israelito Torion, nakababahala raw ang pag-verify sa lokasyon ng senador. Yan ay lalo't wala pa naman ngang warrant na ini-issue mula sa korte. Anumang hakbang daw gaya nito, lalo kung batay sa hinihingi ng isang banyagang Happy institusyon, New Year po ay malinaw sa na lahat. paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. At Mamiri Angelo. Inilapit na rin doon ng kampo ni De La Rosa ang usapin sa Korte Suprema. Kaya nanindigan silang hanggat hindi pa ito nare-resolba, ay obligadong sundin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan ang status quo at igalang ang constitutional rights ni Senator De La Rosa. Sa kabila ng impluensya ng senador bilang dating hepe ng PNP, kampante naman ng DILG na gagampanan ng Philippine National Police ang kanilang tungkulin sa posibleng pag-aresto kay Bato. Friendships notwithstanding, trabaho lang naman yan. Sa panig naman ng Senado, nananatili pa rin si Bato bilang miyembro ng Senate contingent para sa Bicameral Conference Committee ng 2026 National Budget. Nako, mga kababayan, eto na nga. Sabi ko nga sa inyo, 6 na lugar sa buong Pilipinas. Nagtatago si Bato. Una, sa Pampanga. Pangalawa, sa Maynila. Pangatlo, sa Davao. Tapos bumalik ng Maynila. Tapos lumipad siya ng... Ayaw ko na sabihin. Basta ganito, 6 na lugar yan. Ayoko pangunahan baka pagalitan ako ng ng source ko. Basta i-share ko lang sa inyo na mga kababayan, kapag actually hindi naman kailangan ni Bato magtago 'Di ba? Mga kababayan, hindi kailangan ni Bato magtago. Kasi bakit? Wala pa naman diyang kaso sa Pilipinas. Ang kaso lang naman niya ay nasa ICC. Pero bakit ganun siya ka-advance? 'Di ba? At saka take note. 'Di ba? Sir Dante Perez, wala naman siya dapat itago. Kasi kung alam niya sa sarili niyang hindi siya sangkot, wala siyang kasalanang ginawa, bakit siya magtatago? 'Di ba? Ngunit mga kababayan, ganito po 'yan, no? Ayaw ko sabihin kasi magalit yung source ko. Ganito kasi ang nangyari. Yung lipad kasi ni Bato, una sa Pampanga siya nagtago. Tapos, parang yata, hindi siya nag-check-in ng Batangas Kumbaga parang kumain lang siya ng bulalo sa Batangas, tapos nag-check-in siya sa Tagaytay. Tapos, after Tagaytay, nakamotor siya, big bike, pumunta siya ng Maynila. Tapos pagdating niya sa Maynila, tumira siya, kumbaga kakilala niya yung tinirhan niya sa Maynila. Nagtagal siya doon ng 1 week, parang boarding house. Tapos nung nalaman nung katabing boarding house na isinumbong nga siya sa otoridad, umalis siya doon, natiklo. Tapos imbis na aarestuhin na si Bato, itong Montolpo nag-post sa Facebook.
Sabi, aarestuhin daw si Bato sa mga oras na to, sa araw na to, nakaalis. So ngayon, nung nakaalis, bumiyahe, sumakay ng barko, hindi siya nag-airplane. Sumakay siya ng barko, dumaan siya ng Catanduanes. Basta dumaan siya Catanduanes, tapos padiretso na Mindanao. Dinaanan niya Catanduanes, tapos sumakay ulit ng barko, dumiretso na Mindanao. Tapos pagdating niya ngayon sa Mindanao, doon na siya nag-iikot-ikot. Kumbaga parang nag-joyride lang siya. Kasi wala pa naman talagang aresto sa kanya, mga kababayan. Kasi wala pa namang warrant mula sa ICC. Kasi yung warrant na sinabi ni Ombudsman Boying, unofficial pa yon. Kaya ngayon si Bato, kahit hindi siya magtago, walang problema. 'Di ba? Kahit mag-ikot-ikot siya, wala naman siyang kaso sa Pilipinas. Bakit? Sino bang aresto sa kanya dito? Wala naman siyang kaso sa Philippines. Sino bang nag-file ng kaso sa kanya dito? Wala naman. 'Di ba? Bakit ayaw pang hulihin? Puro tagal, sabi ni Danilo Lencio. Ikaw, Sir Danilo, tanungin kita, payag ka bang hulihin kita na walang warrant? Si Bato ang problema. Kasi nagtatago siya, wala pa namang warrant. 'Di ba? Nagtatago siya, wala namang warrant. Iwan ko din dyan sa kanya. 'Di ba? Bakit siya nagtatago? 'Di ba? Sabi ni Boying, may warrant pero unofficial. Hindi pa talaga siya warrant na galing sa ICC or galing sa Interpol. Ang warrant niya ay kopya lang. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, alam niyo kung bakit natitrace, 'di ba? O kaya nga Ma'am Silpa Glory, 'di ba? Advance mag-isip si Bato. Ayan pa, shout out aking anak na nag-birthday na si Clea. Hello po Sir Ronnie Bisinga. Ayan, or Bisinga. At happy birthday sa anak mong si Clea. Ayan, hope more birthdays to come in your life. Good health, success, blessings, at mag-aral kang mabuti. Bakit? Kasi yung pag-aaral, yan yung tulay para yumaman. Yeah? Ang pag-aaral. So, congratulations and happy birthday. So, ngayon mga kababayan, ganito po ang nangyari. So, ayun na nga, unofficial pa naman yung warrant niya, advance na siyang nagtago. Kaya nga sabi ko, pwede naman na hindi siya magtago kasi wala naman siyang kaso sa Philippines. Bakit? May narinig ba kayo na kinasuhan siya? May nagsampa ng kaso sa kanya? Wala naman. 'Di ba? So, anytime pwede siyang mag-duty dyan sa Senado. Huwag lang siyang advance. At ito pa, mga kababayan, sa mga nagtatanong, bakit nalalaman ng tao kung nasaan si Bato? Bakit nalalaman at natitrace kung saan siya nagtago? Kasi ganito po, bigyan ko po kayo ng clue. Yung isa kasi sa kasamahan ni Bato dyan sa group chat nila, may mata kasi ang gobyerno dyan. 'Di ba? Oo, Bato, kilalanin mo kung sino yung totoong kaibigan mo. Kung sino yung lagi mong kausap, minsan madaling araw, ayan, nasabi ko na. Yan yung taga-sumbong. Kaya natitrace ka kung saan ka. Itigil mo na kasi. Kung gusto mong magtago, huwag ka na makipag-usap. Ang kausapin mo, pamilya mo na lang. Kasi mahirap yung marami kang kausap eh. 'Di ba? Kasi sabi ko sa iyo, yung kinausap mo lagi na hanggang madaling araw, yan yung nagsusumbong. Bakit ko alam? Kaya nga nalalaman ka kung nasa ngayon, nalalaman siya na nasa bukid dun siya, sa Malaybalay siya nagtatago. 3 unit yung, kumbaga, inarkilan nila. Yung 2 para sa guns, yung isa para sa kanya. 'Di ba? Yan, ito, isa ka pa din, Kent. Ba't mo naman ilalabas ang mga yan? Dapat sikreto mga yan, ilalabas mo. Actually, Ma'am Juicy Sorio, maganda nga yan para mapagod si Bato di ba? Kasi ngayon pag nalaman natin, nasa bukid doon siya, dililipat na naman siya ng lugar, di ba? Nahihirapan siya. Pahirapan natin, di ba? Ganun lang yun.
Ken, parang pinayuhan mo yung pugante. Hindi pa naman siya pugante. Kasi sa totoo lang, wala namang wala namang tawag dito, wala naman siyang kaso sa Philippines. Siya lang naman nagtago. Oo. 'Di ba? Ken, parang pinayuhan mo yung pugante. Hindi talaga dapat nagtatago. Harapin niya ang case niya. Ayan, dapat di mo sinasabi, Curb. Sir, baka mapano. Problema na niya 'yan. Oo, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pahirapan natin. 'Di ba? Kung ano yung ginawa nila sa Pilipinas na binababoy nila, ngayon naman sila ang bababuyin. 'Di ba? Para makita natin na si Bato ngayayat, 'di ba? Ubusin niya yung pera niya kung hanggang kailan yung pera, hanggang saan niya yan igastos, 'di ba? Nasa Bukidnon siya ngayon, di bukas yan lilipat na naman yan, di ba? NPA. Hayaan niyo na, mga kababayan. 'Di ba? Wawa naman si Bato. Naawa pa kayo kay Bato, Diyos ko. Siya nga, hindi nga siya naawa. Para mahirapan siya. Nakaraan sa Pampanga siya. Nung nalaman sa Pampanga, lumipat siya Tagaytay. Nung nalaman sa Tagaytay, kumain siya sa Batangas, lumipad ng Maynila. Ngayon, pumunta siya ng Catanduanes, tapos pumunta ng Davao, tapos ngayon... Sabi ko sa inyo mga kababayan, si Bato mapapagod talaga yan sa kakaikot. Di ba? Diba? Yan mo siya, mabaliw siya sa kakaikot hanggang sa mapagod siya, maubos yung milyones na pera niya. Ken, pag pinanood ka niya, panay mura siguro sa'yo. Uy, Senator Bato, huwag kang magalit sa akin. Magalit ka sa mga kaibigan mo kasi sinumbong kanila kung nasaan ka. Saan ka pa, Bato? Bago ka dalhin sa ICC, ikutin mo muna yung Pilipinas. Diba? Saan ka pa? Bago ka ikulong sa ICC, hindi mo makakalimutan. Ikutin mo yung buong Pilipinas, diba? Diba senador ka? Ikutin mo yung Pilipinas, diba? Saan ka? Bago ka makulong, nag-tour around the Philippines ka, tapos pupunta ka ng ibang bansa. Si Bongo, hayaan nyo yan si Bongo. Hindi pa yan magtatago, magdadrama pa yan, magsasakit-sakitan pa yan. Mga kababayan, hayaan yan si Bongo. Magpa-check up lang yan, tapos sabihin tutusukan ng dextrose, kimirot keme. Oo, tapos yung dextrose na tinusok dito, lang pala, sodium glutamate. Para sabihin may sakit, yun pala, pampaklins lang ng dugo. Ay nako, at least nag-tour muna siya, di ba? At least hindi niya makakalimutan na kung makulong na siya sa ICC, ikot niya ang Pilipinas. At least bago man siya malagutan ng hininga dun sa ICC at uuwi siya ditong Abo, at least, di ba, or uwi siyang nakakahon, at least naikot niya ang Philippines. Hindi man lagi na maglagi ka na lang dyan sa Davao. Uy, maot ba kayo ng Davao? Dagang ka inkrimen diha. Diba? Hindi ba lagi maglagi ka dyan? O ikutin mo muna yung world, yung Philippines. Oo. Diba? Sir Kent, advice mo po lang ang sinasabi mo para matapos na yan. Pagtatagpo niya, lumitaw ka na batugan. Huwag maawa dahil marami siyang pinapapatay. Doon tayo maawa. Diba? Baka maghikog si Bongo. Papayat na yan sa kakaikot. Hayaan nyo na, mga kababayan. Hayaan nyo, oy. At least hindi tayo mapapagod. Bakit kasi nagtatago siya? Pwede naman hindi siya magtago. Tanga-tanga kasi. Bakit kasi nagtatago? Wala naman siyang kaso dito. Ba't kasi siya magtatago? Diba? Kaya, alam niya, sa totoo lang, kahit saan siya magtago, nalalaman kasi. Bakit kasi? Paano hindi malaman? Paano hindi malalaman? Yung mga kausap nga niya sa group chat, mag-leave ka na kasi Bato. Ang hirap mo kasi kausap. Ang hirap mo kasi kausap. Paano kasi pag kumain? Guys, ito lang yung agahan ko, guys. Putang ina, nagsasalita kasi.
May update pa kasi sa GC. Hi guys, magluto tayo ngayon ng tawag dito, pinaksiwang kambing. Putang ina. Meron pa kasi meron pang may day eh. Humid may day. Yeah, gaganon pa. Hi guys, welcome back to my vlog. Tanga-tanga kasi eh. Di ba, hindi niya iniisip na nakikita yung lugar. Di ba? Tapos sasabihin niya, guys, ito po ang wanted din yung senador, kakain na naman, ito, tinulang lapu-lapu, putang ina kasi. Kailangan pa kasi mag-update kasi. Wag na kasing ganun. Kaya ka nalalaman. Demonyo kasing katangahan eh, di ba? Naging vlogger. Paano kasi, sasabihin kasi, hi guys, ngayon guys, magluto tayo ng paksiw na bangus na binalot sa daon ng saging. Ay, nako. Diyos ko. Kaya nalalaman kung saan nagtatago. Tapos sasabihin pa niya, hi guys, kumusta kayong lahat guys? Ito po, kakagising lang. Good day, new life. Iwasan mo na kasi yan. Alam mo, Senador Bato, wala ka namang kaso, wala ka namang warrant, huwag ka magtago. Alam mo, mauubos lang yung mauubos yung pera mo. Ay, nako. Yung pera mo, iiwan mo lang dapat yan sa mga apo mo. Alam mo, sa totoo lang, kung wala kang ginawang kasalanan, hindi ka aarestuhin. 'Di ba? Ang problema kasi mga kababayan kahit panoorin niyo sa mga vlog niya, Diyos ko. Nagsasalita kasi. Ang sabi kasi, guys, andito na naman tayo ngayon. Oy, sino man tong nag-post sa Facebook ng aking vlog kahapon, vlog ko 'yan eh. Ayun Pino sa Facebook. Sabi ni Startalk Pinoy. Ayan si Startalk Pinoy. Ayan vlog ko yan Yan, thumbnail ko yan one day ago. Sabi dito, ito ang nauugong na bali-balita ngayon na yumanig sa social media at mga sirkulo ng politika. Matagal nang pinaghahanap si Bantag kaugnay sa pagpaslang kay Percy Lapid. Ngunit may bagong anggulong lumalabas na tila tinuturo ang isang senador bilang tunay na utak sa krimen. Ala, Diyos ko. Di ba? Ako. Salamat Startalk Pinoy. Pinoy umaalingasaw. Nako po, eto na nga. Baka mapunta to sa ating manood kayo sa aking vlog. Alam na kung sino ang tunay na salarin. Baka kung sinong maituro ni Mr. Bendalo. Ayan, akala ko yung gumamit ng bato ang pumatay. I'm so much interested the case. Kahit walang umamin, pinaplano, parang alam na kung saan. Nako, salamat sa iyo, Startalk Pinoy. Na i-share mo yan. Nako, heto na nga mga kababayan. Diyos ko. Kaya mga kababayan, damay anak niya ni Bato, PMA pa naman. Actually, Sir Jeffrey, wala namang problema sa anak niya. Walang problema yung anak niya kasi yung anak niya nagtrabaho naman ng ayos. Siya lang naman ang may kaso. Yan lang kasi ang maganda dito sa ating bansa. Kung sino lang ang may kasalanan lang niya. Huwag niyo idamay yung anak, asawa, apo. Huwag niyo idamay. Kasi problema ni Bato yan Nagtrabaho naman ng ayos yung anak niya, yung asawa niya. Tahimik lang naman, huwag nating idamay. Problema ni Bato is problema ni Bato. Diba? Huwag nating idamay yung pamilya kasi kawawa naman. Diba? Kasi wala namang kinalaman ang pamilya niya dyan. Kasalanan ni Bato yan. Si Bato ang may gawa dyan. Kaya huwag natin silang huwag nating tawag dito. Wag nating idamay mga kababayan, So yun po yun mga kababayan, yung patungkol dito kay Bato de la Rosa na nasa Bukidnon, 'di ba? Nasa Bukidnon nagtago. Yun lang naman.
Ha? So, wala namang problema kung magtago siya. Wala naman siyang warrant. Ang problema dyan, mauubos nga naman yung pera niya. 'Di ba? Ma'am Annalise, may shoutout po. So, mga kababayan, actually, hindi ko na siguro habaan, no? Yung ating tawag dito, yung ating live, no? So, hanggang dito lang siguro. Basta i-share ko lang sa inyo, mga kababayan, na si Bato ay nasa Bukidnon at this time. Actually, mga kababayan, marami pang pagtaguan si Bato. Inaantay ko nga magtago siya sa sanktuaryo eh. Yeah? Baka nga pupunta Sa yung kabila doon. ito, nang hindi niya pagpasok sa Senado mula November 8. Ito tignan mo, tignan nyo mga kababayan. Ito sa hideout ng Digong. Digong hideout. Ito po. Sa isang bahay na di kalayuan sa Davao City, naglalagay si incoming President Rodrigo Duterte kapag gusto raw niyang makapag-isa at makapag-isip. Sa unang pagkakataon, eksklusibong ipinasilip ni Duterte sa News 5 ang kanyang tinatawag na sanktuaryo. Umaksyon si Mia Reyes. Baka nga dyan magtago si Bato eh. Mula sa 10 minutong chopper ride, mararating mo na ang hindi na muna pinangalan ng lugar na di kalayuan sa Davao City. Ito ang hideout ni incoming President Mayor Rodrigo Duterte. Sa unang pagkakataon, eksklusibong ipinakita ni Duterte sa News 5 ang kanyang tinatawag na sanktuaryo. Malabagyo City ang lugar dahil sa lamig na panahon at Malabagyo City ang lugar. Bukod sa malamig ang panahon, edi Bukidnon. Hindi pinangalanan, sanktuaryo. Andito si Bato. Malabagyo ang lugar. Sa Bukidnon lang naman eh. Sa Bukidnon lang po ang Malabagyo na lugar na malapit sa Davao. Ang Bukidnon. Yeah? napapalibutan ito ng mga puno. As you can see, it's very quiet, very cold. Very cold. We fog na nasa baba na. And by mga 11, you'll be shivering. Because it's really very cold. That's why I seldom come here. But if I want to really relax, Dito rin kayo pumunta na, sir. yes, this is really my hideout. So kayo lang ang pinagbigyan ko dito. Because you happen to be on the way when I went out of the house. We meditate and Tignan nyo yung bahay. Tignan nyo yung design ng bahay sa design na nasa thumbnail ko. Tignan nyo yung design ng bahay sa design ng thumbnail ko. Ito, ipakita natin yung thumbnail natin dito. Yung thumbnail natin dito sa live. Saglit lang nga mga kababayan. Ito po yung ating live ngayon, mga kababayan. Nakita nyo yung design na may guhit-guhit papunta sa hagdan. Ganyan din yung design ng bahay ni Digong. Ayan na, kita nyo. Design. Ito. Design, guhit-guhit, Bukidnon. Ayan din yung design. Ay, isa lang, di ba? Hideout. hindi naman daw contemplative na tao. But this is my sanctuary actually. It's a very simple house. Saan yung naisipan pagpatayo ng ganito, sir? Because I wanted the place far from the madding crowd. Sino yung mga dinala nyo dito, sir? Wala, ako lang mag-isa. Tapos naghahunt I do not want anybody to intrude into my sanctuary. Ipinagawa raw niya ito halos isang dekada na ang nakakalipas. Mayroon lang itong double deck, TV, stereo, maliit na kusina at banyo. Dito raw siya nagtago pagkatapos ng eleksyon. Relax dito ako nagtatago actually. This is a one-room cottage. It's a
big bed and I have a little kitchen, electric naman kasi pinatating ko dito yung connection. But I requested the owner to do it for me. Kakaunti lang ang mga bahay na nakapalibot dito. Hilig rin daw na makipagkulitan ni Duterte sa mga kapitbahay. Si Jean ang nagsisilbing caretaker. Pag nagsali siya magluto, yung favorite niya na pako. Ayoko na magsalita. Yung bahay at yung design ng balkon niya, yung balkon ba, yung papuntang hagdan, walang pinagkaiba. Diba? Alam niyo na, malabagyo ang lamig sa Mindanao.